Hi everyone, this is Ron for Ron Santos TV and welcome for another vlog. So ayun na nga, medyo matagal-tagal din ako hindi nakapag-upload. I think it's like 4 or 5 months now since I uploaded my last video, and I've been looking into my videos, and most of you are requesting to make another perfume making video. So in this vlog, I will be showing you on how you can make beauty perfume or 15% oil fragrance na klase ng perfume, which I believe yun din yung ginawa ko last time. Pero just to show you, ito yung pinakamataas na klase ng perfume dito sa Pilipinas ngayon. And there are also some questions or queries dun sa mga vlogs na ginawa ko na possibly mas masagot nitong vlog na to. So ayun, pasensya niya, medyo may pa-commercial. Ito nga pala yung bunso ko, our newborn, 5 months na ito, Kaylee Margaret. Hello, hi guys, she said hi guys. Let's call her Ate. Ate RM, come here, bilis. Wow, you're in the vlog. So ito na po ang aming ate. 5 years old na po, turning 6 na po si Ate RM. Hello! Ay, bumi. Tell them a story about your kid. Natangali sa kasi malapit na mag-grow po. Nag-grow yan, maging vampire na ako. Love you! Kasama ka na sa vlog ni Daddy, ha? Daddy, pwede ko bigay sa daddy ingredients mo. Wala na, okay na yun. Talaga. Pwede. Kaya, sige na. Okay, you say thank you. Bye-bye, guys. Daddy, pwede You say bye-bye, guys. Bye-bye, guys. So, balik tayo, guys. Pasensya na ulit sa mga commercial at pangungunahan ko na, marami kayong marinig na mga background noise. Baka marinig nyo yung ulan kasi medyo umuulan ngayon sa labas. And marinig nyo rin na baka may umiiyak na bata. Ayan, may umiiyak. May kumakahol din minsan at minsan may nagsisigawan. So, pasensya na kayo, maliit lang ang bahay namin. At limited lang yung mga rooms, kaya, ayan. So again, gusto ko lang din humingi ng paumanhin kasi medyo matagal-tagal talaga akong hindi nakapag-upload ng mga videos, and na-motivate lang talaga ako na gumawa ng video kasi maraming nagko-comment sa mga vlogs ko, at maraming salamat nga pala sa inyong lahat, sa mga sumuporta. More than 2,000 na yung subscriber natin, at sana is mag-subscribe pa yung mga nanonood kasi nakikita ko na maraming nag-review, maraming nanonood, pero most of you are hindi pa nakasubscribe. So sana mag-subscribe na kayo para tumaas din yung algorithm ng channel natin. So for this specific vlog, ang gagawin natin is beauty perfume kasi diba meron ng tatlong klase ng perfume. It can be eau de cologne or cologne. It can be eau de toilette or EDT, which is yung most common perfume na nakikita natin sa market ngayon. This is also because of, those requests na nakikita ko ngayon sa mga comments nyo sa baba. May mga nagre-request kung gaano ba karami yung percentage na nilagay ng ganito, ng DPG, ng mga raw materials. So mamaya, ipa-flash ko sa screen kung ano ba yung mga specific formulation nun. At ang lalagay ko doon para mas madali is per 100 ml na lang. Table yan, ilalagay ko dito ngayon. So yan. So yung most recent comment, which is si Sir Ronril Cruz yung nag-comment. So yan, ang sabi niya dito is Sir Ron Santos, yung sa distilled water po, any mineral water, ganon, pwede ba o may nabibili po talagang distilled water? Salamat po. To answer that question, nag-reply naman ako sa kanya na kahit anong brand yan pwede. Pero meron siyang follow-up question, or pwede pong hindi na maglagay ng water. So, nag-reply din ako dyan, pwedeng hindi kasi own preference mo yan. Pero, kaya ako ginawa to agad-agad tong video na to or itong vlog na to is because of this comment. Kasi, merong mga oil fragrances na water sensitive or hindi siya pwedeng mahaluan ng distilled water.
kailangan ang ilalagay mo lang sa kanya is yung perfume grade alcohol or yung ethyl alcohol. Depende kung anong gusto mong gamitin na perfume grade alcohol. Depende na yan sa supplier na pupukuhanan mo. So, ayun. Ang gagawin natin ngayon, ipa-flash ko dito sa screen kung ano ba yung mga specific oil fragrances na hindi mo pwedeng haluan ng distilled water. Okay? So, nakita mo nga dyan na isa sa mga water-sensitive perfume is yung D&G or Dolce & Gabbana. Whether for men or for women, hindi siya pwedeng mahaluan ng distilled water. So, ang gagawin natin ngayon is yung D&G. Ito nga palang perfume na gagawin natin ngayon is gagawin siyang giveaway para sa binyag ng pamangkin ko. Kaya, ang napili din namin is D&G kasi nga, kung alam niyo yung scent nun is neutral siya. Pwede siyang gamitin ng men or pwede rin siyang gamitin ng for women. Though, there are certain peoples na hindi nila gusto yung scent na yun. Pero, for me kasi, for us, neutral siya. Kasi, baka mamaya magbigay kami ng matapang na scent, hindi para magustuhan ng tao makakatanggap na yun. So, yun. So, mag-run through lang tayo kung ano ba yung mga ingredients na gagamitin natin. Once again, nasa mga previous vlog ko rin to dun sa part 1, part 2, at part 3 ng perfume make. So, ang pinakaunang raw material na gagamitin natin o ang kailangan natin at ang pinaka-importante rin sa lahat is ang oil fragrance. Ito yung sinabi ko kanina, yung D&G Light Blue Premium. So, kinuha ko to, nakikita nyo naman yung brand sa Fragrance Factory. So, yan yung first. And then second, syempre, yung fixative. Kung ano ba itong fixative at kung ano ba yung mga sasabihin ko dito na mga raw materials nakalagay yun doon sa mga previous vlogs ko, please do watch them, okay? And then next to that is yung DPG. And then lastly is yung PGA or yung ethyl alcohol or yung tinatawag nilang perfume grade alcohol. Ito yung alcohol na pwede mong gamitin para sa paggawa ng perfume. So ito naman yung mga materials na gagamitin mo. Kailangan natin ng beaker. So just like in the previous vlog, wala akong beaker dito na basag. So ang gagamitin ko para gamitin natin sa pag-mix ng perfume is itong mason jar na to. And kailangan din natin ng graduated cylinder. So far meron naman ako. Ayan, 10 ml. And kailangan din natin ng stirrer, pero once again, wala nga akong stirrer, so gagamit tayo nitong tinidor na to. And kailangan din natin ng funnel. Okay, wala din akong funnel, so gagamit tayo nito. Alam niyo naman to siguro, no? Yung sa ketchup, ayan, gamit natin. So maging lang tayo, mapamaraan. Kailangan din natin, guys, ng amber bottle. May mga amber bottle naman ako dito, pero for this vlog, gagamit tayo ng empty bottle ng wine. Para i-store natin dito yung perfume na gagamitin natin kasi merong aging process. So, i-age lang natin dito yung perfume na gagawin natin for like, normally ginagawa ko kasi 1 to 2 weeks para sure na maging long-lasting siya. Siyempre, kailangan natin ng mga perfume bottle. Ayan, marami kaming binili nito kasi nga gagawin siyang giveaway para sa binyag. So, ito na. Unang kailangan natin gawin is i-ready lang natin yung beaker na gagamitin natin or yung kung ano man, kagaya nito, mason jar. And ang gagawin lang natin is maglalagay muna tayo ng oil fragrance na susukat natin kung ilang percent din gagawin mo. It's either 15% or 10% or 5%, depende sa'yo. And may mga nagtatanong nga rin pala, guys, kung pwede ba yung 20%. Pwede, okay? What I can just suggest is up to or maximum 20% oil fragrance kasi medyo mainit na siya sa skin kapag masyado marami yung oil fragrance natin. Kasi nga, diba, nasa Pilipinas tayo. So, ito yung natin, yung graduated cylinder natin. Ang gagawin lang natin is lalagyan lang natin ito ng 15% ng oil fragrance natin at sasali natin dito. So, wait lang, alagyan ko. So, ayan na yung first 10% or 10 ml ng ating D&G Light Blue na oil fragrance. Magsasalin ulit tayo ng another 5% sa ating graduated cylinder. So, ito hindi to pwedeng tansya-tansya, guys, ha. Kailangan sukat na sukat siya. Kailangan eksakto yung sukat. So, yan, 5 ml siya. Okay? So, salin lang ulit natin dito.
So, nga pala ha, 100 ml tong ipapakita ko sa inyong mixture. So, iset aside lang muna ulit natin yung oil fragrance dito sa side. And then next to this is yung fixative. Once again, yung fixative o kung anumang mga raw materials na papakita ko dito ay pwede nyong makita or gusto nyong malaman kung ano ba yung specific ng raw materials na yun ay pwede nyong malaman sa mga previous vlogs ko, okay? Sa fixative, sa 100 ml, 0.6 ml lang ang kailangan natin. Okay? So, magsasalin lang ulit ako dito ng 0.6 ml. Once again, hindi ito pwedeng tsanta-tsanta lang, okay? So, yan, 0.6 ml lang siya. Alam natin dyan. Or less than 1 ml. So, yan yung fixative. Iset aside ulit natin. Next to that is yung DPG. Yung DPG natin, ito, DPG, 3 ml ang kailangan natin dito ilagay. Oops, medyo sumobra siya. Hindi natin pwedeng ibalik pag sumobra, guys, ha? So, ilalagay ko lang siya dito sa isang container dito para hindi siya makontaminate. So, ayan. So, saktong 3 ml na itong ilalagay natin dito. Yan. So, meron na tayong perfume oil, meron na tayong fixative, meron na rin tayong DPG, and ang last na ilalagay natin is yung alcohol or yung perfume grade alcohol. Sa perfume grade alcohol, dahil nga 100 ml to at meron tayong 15 ml or 15% ng oil fragrance, meron tayong 0.6 ml ng fixative, meron tayong 3 ml ng DPG. Kailangan natin para makomplete yung 100 ml or 100% is kailangan natin ng 81.4 ml. Ang ginawa ko para mineasure ko na siya at nilagay ko na siya dito. So, yan. Sasalin ko na lang dito. Okay. So, kompleto na yung perfume natin. Ang kailangan natin gawin is i-stir siya. Ganun lang siyang kadali. And then, lastly, i-store mo lang siya sa amber bottle. And then, mo lang. Tawag dito. I-store mo lang siya sa amber bottle. Tawag na sa process na yun. Nakalimutan ko tuloy. Aging process yon. So, yan. Nasalin ko lang siya sa sa amber bottle. So, ayun na nga guys. Tapos na tayo sa paggawa ng ating UD Parfum. And ito na nga yung finished product natin. So, nakagawa ako na, I think 400 ml itong nagawa ko na UD Parfum na i-store ko muna sa aming fridge. Okay? So, for like around 1 to 2 weeks. Balutin ko lang itong mabuti ng papel. Kagaya nito. Meron ako dito yan. Ano din to? Amber bottle din to. Ibang perfume din to. Naglalagay ko sa fridge namin. At kailangan, kung gagamit kayo ng mga ganitong klase ng bote, make sure nyo lang at kung ilalagay nyo, i-store nyo sa mga fridge nyo sa bahay, make sure nyo lang na nakatape mabuti yan. Kasi hindi pwedeng makontaminate to sa kung ano man yung nasa loob ng fridge nyo. Okay? So, ayan. Gusto ko lang din ipakita sa inyo yung kung ano itsura pag natapos nyo pag na-bottle na siya. Okay? So, ito siya. Meron kasi ako ditong mga perfume na tapos na nagawa na sa mga previous vlogs namin at saka yung mga binibenta ko rin before. So, ayan. Sinalin ko siya dito sa mga binili namin na bottle na ipamimigay para sa binyag. So, ito yung yung dalawa. Hindi ako marunong mag-ribbon. So, ayan. Tinalin ko na muna. Pero, ayan yung sample. Wala pa tong label. Nakagawa na rin nga pala kami ng label pero ito na siya. So, ayan. Pamimigay namin to sa Siguro naman, sulit na sila dito. Okay? So, gusto ko lang mag-thank you para sa pagbisita sa channel natin o pag-panood nyo ng vlog na ito. At sana marami tayong matulungan ng mga bagong YouTuber or mga bagong business owner na gusto rin magtayo ng sarili nilang perfume brand. Okay? So, this is once again Ron Santos and thank you so much for watching the vlog. Please like and subscribe.